Sa ating huling pag-aaral tungkol sa paksang si Jesus ay nasa sa ating kalagitnaan, natunghayan natin na siya sa isang silid ay naroroon. Pinalalakas ang kanyang mga alagad sa kanilang pakikibaka sa takot at pag-aalinlangan. Kanyang pinalakas ang kanilang pananampalataya. Binigyan ng kalakasan at tapang na kanilang kinakailangan sa mga pagkakataong iyon at sa mga darating pang panahon. Gayunpaman, madami na ang mga kaganapan matapos ang pangyayaring iyon sa encounter ng mga alagad with the risen Savior. Matapos ang ilang dekada, si Apostol Juan ay nanatiling tapat at naglilingkod sa Panginoong Hesus. Patuloy siyang nangangaral sa kanyang mga kababayan ng mabuting balita ng pagkabuhay na mamuli ni Jesus mula sa mga patay. Ngayon ay siya ay matanda na. 60 years na matapos ang pagkabuhay at pag-akyat ni Jesus sa langit. Si Juan ay itinapon ng mga awtoridad sa isla ng Patmos sa dahilan na ayaw niyang ipagkatuwa si Jesus o talikuran ng kanyang pananampalataya. Ayaw siyang tumigil na ipangaral ang ebanghelyo ni Jesus sa Jerusalem at sa mga tabing probinsya pa ng lugar na iyon. At sa munting islang ito, si Apostol Juan ay nakatanggap ng kapahayagan ng Panginoong Hesus. At dito, kanyang natuklasan at muling naranasan ang katotohanan na si Jesus ay nasa sa kaligitnaan ng kanyang mga tao. Sa pagkakataong ito, nakita niya si Jesus na nasa sa kalagitnaan at kasama ng kanyang church o ng kanyang iglesia ng mga believers. Nagkakaloob ng kanilang mga pangangailangan upang sila ay makapagtiis sa hirap na kanilang nararanasan sa pangangaral ng ebanghelyo. Sapagkat kung inyong matatandaan, yung 1st hanggang 3rd century ay talagang pinag-uusig ang mga mananampalataya ng mga Romano. At hindi lang ng mga Romano, pati na rin ng mga kababayan nilang mga Hudyong relihiyoso, yung mga religious leader na humiling ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Tayo rin ay maaaring makatanggap ng kaaliwan at kaginhawahan sa mga talatang ating pag-aaralan. Pagkat angkop pa rin sa ating panahon ang mga katotohanan na si Jesus ay patuloy na nananatili sa gitna ng kanyang iglesia. Sa Universal Church niya, ang buong mga tao na sa kanya ay nananampalataya sa buong sanlibutan. Siya ay nasa kalagitnaan ng mga local churches na nag-meet face-to-face at ganoon din naman ang ating Panginoong Hesus ay nananatiling nasa kalagitnaan din naman ng mga katulad natin na nag-meet online. Habang ating maingat na titingnan ang mga katangian ng Panginoon sa ating teksto, ating isaisip, mga kapatid, at isapuso na si Jesus ay nasa sa gitna
ng kanyang church, ng kanyang iglesia. Minsan pa, ang ating pag-aaral ay nahahati sa tatlong mahalagang punto. Ang unang mahalagang punto sa ating pag-aaral na ipinapakita na sa teksto ay ang presensya ni Jesus. Sabi sa talatang 12 ng binasa kanina, lumingon ako, wika ni Juan, upang tingnan ang nagsasalita. At nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang anak ng tao. Sinabi sa ating teksto na si Juan ay nasa sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na espiritu sa araw ng Panginoon. It was a Sunday. Sunday is the day, Lord's Day. Pagkat ito ay tumutukoy sa pagkabuhay ni Kristo. And because of that, ang mga alagad ay nagpupulong na, no, every first day of the week. Sa araw na ito, nakita niya ang isang lalaki nakatindig sa gitna ng 7 ilawang ginto at kanyang nadinig ang malakas na tinig na akala mo'y trompeta. At ng kanyang lingunin ang pinagmumulaan ng nakagugulat na tinig, kanyang nakita ang 7 ilawang ginto o kandelarya, candlestick. Ang eksenang ito ay hindi bago kay Juan. Ang makakita ng mga kandelarya o ilawang ginto, pagkat nakikita niya ang mga gintong ilawan sa tabernakulo ng Diyos. At tuwing kanilang ginaganap ang pista ng tabernakulo na nabasa natin sa Exodus 25:31. Dito, ganito ang mababasa natin. Gumawa kayo ng ilawang yari sa purong ginto. Ang patungan at tagda nito ay yari sa pinitpit na purong ginto. Ang mga palamutin nitong bulaklak, ang buko at ang talulot ay parang iisang piraso. Pinag-utos ng Diyos sa mga Israelita na gawin ang ilawan o ang candlestick, ang kandelarya ng purong ginto. Na, alam niyo naman ang ginto is pure, ano? Ang ginto ay palagi ang nagpapahiwatig ng kadalisayan. In verse 20, sa huling bahagi nun, nabasa natin kanina ang ganito. At ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia. Maliwanag sa pahayag ni Jesus na ang 7 ilawang ginto ay tumutukoy sa kanyang iglesia. At that time, dun sa dun sa 7 churches, dun sa aklat ng Apokalipsis o ng pahayag, Revelation. Meron dun talagang existing at that time na 7 local churches sa Asia Minor. At ito rin ay tumutukoy sa buong iglesia ng Diyos na kumakatawan sa kabuuan nito. Di lamang sa mga lokal na iglesia sa panahong iyon sa Asia Minor, kundi the complete body of Christ, yung mga membro, yung mga taong nananampalataya kay Kristo, regardless of time and space and place. Si etong mga ilawan na ito, mapapansin natin, ay ginto rin. No? Bakit ginto? Pagkat naging dalisay ang mga kasama dito, ang kanyang katawan. Naging dalisay sa pamamagitan ng kanyang dugong nabuhos. Ang iglesia o ang church ay dapat ang ilaw ng sanlibutan. Turo ni Jesus ito sa mga Gospels. No? Sabi niya, kayo ang ilaw at asin ng mundo, ang wika niya. Ang mga
ilawang ito ay kinakailangan ng espesyal na na langis. Hindi pangkaraniwan ang gamit na langis ng mga ilawan na ito. At alam nyo ba mga kapatid, ang langis tuwi na ay lumalarawan sa banal na espiritu sa Biblia. Kaya nga kung nais ng isang mananampalataya na siya ay tunay na makapagbigay ng ilaw sa madilim na mundo na ating tinitirhan, kailangan niyang mapuspos ng banal na espiritu. Kailangan niyang lumakad sa kapangyarihan din ng banal ng espiritu ng Diyos. At sa gitna ng gintong ilawan, ay naroroon nakatayo ang isang parang anak ng tao. Nabubuo ba sa inyong isip ang larawan ni Jesus sa gitna ng kanyang iglesia? Matapos ang pagkabuhay ni Jesus, ilang araw na kasama niya ang kanyang mga alagad at siya ay muling nagbalik sa Diyos Ama. At pagkalipas ng 60 taon, muling kinatagpo ni Jesus si Juan at kanyang nakita si Jesus ay nasa sa gitna ng kanyang simbahan o ng kanyang iglesia. Mahigit 2,000 taon na ang mga kaganapang ito, mga kapatid. Ngunit si Jesus ay nananatiling nasa sa kaligitnaan ng kanyang iglesia. Nasa sa kaligitnaan natin. Bakit? Bakit nananatili na si Jesus ay nagpapatuloy na siya ay nasa gitna natin? Pagkat mahalaga at bukod tangi kay Jesus ang kanyang church, ang kanyang katawan, ang kanyang iglesia na binubuo nyo at ganoon din ako at ang iba pa nating kasamahan sa nakalipas na panahon at sa ating panahon at sa darating pang panahon. Binili tayo ng kanyang banal na dugo doon sa krus ng Kalbaryo at tayo ngayon ay kanyang pag-aari. Huwag ninyong kakalimutan ang katotohanan yan. Kaya't sa mga panahon ng ating pagtitipon, physically, yung nagmi-meet ng face-to-face, at ganun din tayo na nagtatagpo online. Tandaan natin, Jesus is in our midst. Hindi tayo nag-iisa. Pagkat tayo ay naglilingkod sa nagkatawang taong Diyos, namatay at muling nabuhay, at ngayon siya ay patuloy na nasa sa ating kalagitnaan. Purihin ang Diyos sa kanyang presensya sa atin. Ang ikalawang mahalagang punto ay mapapagmasdan natin ang persona ni Jesus sa mga talatang 13, ikalawang bahagi, hanggang talatang 16. Walang alinlangan na ang mga gintong ilawan ay maganda. Ngunit, pansinin natin kung nasaan nakafocus ang paningin ni Juan. Sa lalaking nasa sa gitna ng mga ilawan. Ang una niyang napansin ay ang kanyang mahabang damit. Sa gitna ng mga ilawan ng isang parang anak ng tao na nakasuot ng mahabang damit. Si Jesus ay nakita niyang suot ang isang maharlikang damit. Hindi ito kasuotan ng mga alipin o maging ng pangkaraniwang tao. Ito ay kasuotan ng mga hari at pari. Dito nakita ni Juan si Jesus bilang ang hari ng mga hari, the King of Kings, and our great high priest. Si Jesus ang soberanong Panginoon
ang may ganap na otoridad sa sangsinukob at may kapamahalaan gumawad ng matuwid na hatol. Siya ay tinakwil ng kanyang mga kababayan bilang kanilang Mesyas. At mapahanggang ngayon ay marami pa rin ang tumatanggi sa kanya. Ngunit di mapagkakaila na siya ay ang hari ng sangsinukob na ito at ang mga taong kanyang kinatagpo. Siya din ang kanilang punong saserdote na namamagitan sa kanilang Diyos Ama. Nabuhos ang kanyang maharlikang dugo sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng kanyang simbahan, ng kanyang church. Kaya nga't walang iba pang kinakailangan sakripisyo para sa kaligtasan at kapatawaran sa bumubuo ng tao ng Diyos. Malinaw itong sinabi sa Hebreo, chapter 9, verses 11 to 12. Ngunit dumating na si Kristo, ang pinakapunong pari ng mabubuting bagay na narito na, at siya ay naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila, walang katulad at hindi ginawa ng tao. Ang sambahang iyon ay wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kung hindi ang sarili niyang dugo upang magkaroon, sino? Ang wika ni Pablo, tayo, ng walang hanggang kaligtasan. Yan ang mabuting balita na sinasabi ng mga apostol ng ating Panginoong Hesus ng unang siglo. Matapos ng damit, napansin ni Juan ang kanyang ulo at buhok. Ang kanyang ulo at buhok ay kasing puti ng balahibo ng tupa o ng niebe. Ito ay tumutukoy sa kalinisan o sa purity at mapawalang hanggang kalikasan o eternal nature ng Diyos. Si Jesus ay naparito sa katawang tao. Namuhay ng banal, walang kasalanan at namatay para sa ating kasalanan. Jesus is holy and righteous. He is God incarnate. Si Jesus ay hindi nilikha sa kanyang kapanganakan doon sa Bethlehem. Siya ay magpawalang hanggan. Siya ay nandura sa simula pa lang, maging sa dulo ng kasaysayan. Ang kagalang-galang na ulo ng ating Panginoon, kung matatandaan nyo, ay hinampas, niluraan, at pinutungan pa nga ng koronang tinik. Ang kanyang ulo ay di na muling puputungan ng tinik o ang kanyang katawan ay babalutin ng balabal ng panlibing. Pagkat ngayon, si Jesus ay naputungan na ng korona ng kaluwalhatian at balabal ng isang hari na siya lamang ang may karapatang magsuot. At pagkatapos ito, napansin din ni Juan ang kanyang mga mata. At ang kanyang mga mata ay parang apoy na nagliliyab. Nagpapatotoo ito, mga kapatid, na ang lahat ng bagay ay hayag sa kaalaman ni Jesus at ang walang hanggang kanyang karunungang taglay. Alam at napagwawari ni Jesus ang lahat ng bagay, maging ang malalalim na naisin ng ating puso. Kanina sa Sunday School, si Sister Gina ay nagbahagi doon sa isang bahagi ng pag-aaral tungkol kay Achan. Akala niya ay walang nakakita ng kanyang kupitin ang ilang bagay na nasamsam nila sa pakikidigma. Ngunit hayag yon sa Panginoon. Akala niya, naitago niya
Naitago niya sa mata ng mga tao, ngunit sa mata ng Diyos ay kailanman hindi niya ito naitago, kaya siya at ang kanyang buong sambahayan ay nahatulan ng Diyos. Sa Hebreo, Kapitulo 4, ganito ang ating mababasa sa talatang 13. Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Magbibigay sulit tayo. Tandaan niyo yan. Hayag kay Jesus si Adan nang siya ay magkasala at nagtatago sa hardin. Hayag si Moises nang sila ay napapagitan ng dagat na pula at nang humahabol na mga hukbo ni Faraon at ang kabarin niyang nadadama. Hayag sa Diyos kay Jesus si Pedro nang siya ay tumatangis matapos niyang ipagkanulo si Jesus. Hayag si Esteban nang panahong binabato siya hanggang siya ay mamatay. Hayag si Apostol Pablo sa daan papunta ng Damasco at doon kinatagpo niya si Pablo. At maging ang lahat ng ating mga ginagawa at gagawin pa. Tandaan natin mga kapatid, walang hindi nakikita ng mga mata ni Jesus. Alam niya ang laman ng ating mga puso kung tunay nga natin siyang iniibig. Pagkatapos nito ay napagmasdan din ni Juan ang kanyang mga paa. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab. Maraming symbolism ang bronze ang tanso sa Biblia. At ang isa na rito, ito ay tumutukoy sa pagbibigay hatol ng Diyos. Ayon sa context ng ating aklat ng bahaging ito ng pahayag at sa entire aklat ng pahayag, sa konteksto nito, ay tumutukoy ito sa hatol ng Diyos. Sa Leviticus chapter 26, ganito naman ang sinasabi, 18 to 19. If also after these things, you do not obey me, sabi ng Panginoon, then I will punish you 7 times more for your sins. I will also break down your pride of power. I will also make your sky like iron and your earth like bronze. Kaya aking masasabi na si Jesus ay nasa sa gitna ng kanyang iglesia, ng kanyang church, ng mga believers, not to judge them, pagkat alam natin na tayong mga mananampalataya ay lumipat na mula sa hatol tungo sa kapatawaran at buhay. But Christ is still in our midst, to discipline His children, upang tayo ay disiplinahin sa mga pagkakataon na tayo ay sumusuway din sa Kanya. At sa buong sangkatauhan naman na di sumasampalataya, siya si Jesus ay nasa sa kanilang kalagitnaan bilang isang matuwid na hukom. Nang hatulan ng mga makasalanan si Jesus, kanilang tinusok ang paa, kanilang tinusok ng pako ang kanyang mga paa. Ngunit sa pagbabalik ni Kristo, kanyang papairalin ang hatol ng banal na Diyos sa makasalanan, pati na rin sa Diablo at kanyang mga kasamahan. Pahayag Revelations 20:10, and the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and the false prophet were, and they will be tormented day and night forever and ever. Chapter 20, verse 15. And if anyone's name was not found written in the book of life,
He was thrown into the lake of fire. Kaya't habang may pagkakataon pa, mga minamahal, mga kapatid, ibahagi natin sa ating mga mahal sa buhay ang mabuting balita na taglay ng Ebanghelyo ni Jesus upang sila ay makasumpong din o masumpungan sila ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Matapos ito ay napansin din ni Juan ang kanyang tinig at parang rumaragas ang tubig ang kanyang tinig at lumabas sa kanyang bibig ang isang matalas na tabak na sa magkabilay may talim. In verse 10 na kanina nating binasa, ang wika dito sa verse 10, okay, hindi ko pala nailagay ang talatang yon. Well, anyway, ganito ang sinabi doon, no? Hinalintulad sa tunog ng trumpeta ang kanyang tinig. Ngunit, ngayon, inihahalintulad naman ito sa tunog ng rumaragas ang tubig. Ang tinig ni Jesus sa krus nang sabihin niya ang mga katagang, "It is finished," ay tinig ng tagumpay. Natapos niya ang kanyang layunin, ang pagliligtas sa kanyang mga tao, sa kanyang bayan. Ang tinig na nadinig ng walang buhay na si Lazarus ay atin din madidinig sa pagbabalik ni Jesus tulad ng kanyang ipinangako sa lahat na sa kanya ay sasampalataya. Unang Tesalonica, Kapitulo 4. For the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we, sabi ni Pablo, kung dumating ang panahon sa kanya, ang Panginoon sa panahon niya, kung siya ay buhay, then we who are alive, sabi ni Pablo, who are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so will always be with the Lord. Minsan pa para sa mga di sumasampalataya kay Jesus, ang kanyang tinig ay magiging matalas na tabak na susugat sa kanilang mga mapagmataas na puso. Sila ay hahatulan ng buhay na salita ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus. Pagkatapos nang makita niya o madinig ni Juan ng tinig ng Panginoong Jesus, ay kanya namang nakita ang kanyang kamay. And he had in his right hand 7 stars. Sabi doon. And the 7 stars are the angels of the 7 churches. May mga ilan na naniniwala na may mga guardian angels ang nagbabantay sa mga iglesia na nabanggit sa aklat doon sa 7 churches sa Asia Minor ng panahon na yon. Ang iba naman ay naniniwala ang mga anghel dito ay nagre-represent sa mga pastor na mga iglesyang naroroon o sa churches sa buong kapanahunan. Kung ating titingnan ang original na salita sa Greko, ang salitang angels na binanggit doon literally means messenger. Kaya ako ay mas naniniwala na ang mga anghel na tinutukoy dito ay ang mga taong nagdadala ng mensahe ng Diyos. Mga taong nangangaral ng mensahe ng Ebanghelyo tulad ni Juan sa panahong iyon. Mayroong malaking aliw na sinasabi ang mga talatang ito sa atin na si Jesus ay di lamang nasa sa ating kalagitnaan kundi kanya rin tayong tanga ng kanyang kamay. Muling pinagtitibay ni Jesus na siya ang patuloy
na mag-iingat sa atin hanggang sa dulo ng ating lakbaying pananampalataya. At matapos ito, ay nakita rin ni Juan ang kanyang mukha. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw tulad ng araw sa katanghaliang tapat. Sa bundok ng Transfiguration, kapirasong napagmasdan o nasulyapan ni Juan ang kaluwalhatian ni Jesus. Sa pagkakataong ito, niloob ni Jesus na masilayan niyang muli ni Juan ang higit pa kaysa dati ang kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ng kanyang itinago sa likod ng kanyang pagkakatawang tao. Filipos 2:6-7. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos, sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay sa isang alipin na isang aliping ipinanganak siya bilang tao. Darating ang araw sa lahat ng sumasampalataya kay Jesus ay kanilang mapapagmasdan ang kanyang buong taglay na kaluwalhatian. At ang ikatlong mahalagang punto sa ating teksto ay ang kapayapaan dala ni Jesus, talatang 17 hanggang 18. Makikita natin sa talatang 17 ang kanyang otoridad. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na bumagsak sa kanyang paanan, ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kamay, kanang kamay, at sinabi, huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas. Sa pagkakataong ito, muling pinaalalahanan ni Jesus ang kanyang mahal na alagad na si Juan, na ang lahat ng bagay ay nasa sa ilalim ng kanyang kapamahalan. Tanong, bakit ba natakot si Juan? Sabi dito, natakot si Juan, no? Alam nyo, pagkat ang sino mang makakita ng mukha ng Diyos ay tiyak mamamatay. Yan ay maliwanag na mababasa natin sa Lumang Tipan, ano? Kaya si Moses, nung ating mga previous lessons, ay humiling siya, nais kong makita ang iyong kaluwalhatian, Panginoon. Ang sabi ng Diyos, Ama, ni Yahweh, sabi niya, doon ka sa batuhan, magkubli ka doon. Hindi mo ako kailangang makita ang mukhaan dahil pag makita mo ang mukha ko ay mamamatay ka. Kaya't sabi niya, daraan ako doon at sa siwang ng bato, ikaw sisilip at makikita mo ang aking likuran lamang. No? Kaya't dito ay makita natin, kaya't hinawakan ni Jesus ang kanyang ulo at binigay muli ang kasiguruhan na siya ang ganap na may kapamahalaan ng lahat ng bagay, pati na ang buhay natin. No, dito talagang parang halos patay si Juan dahil nga sa nakita niya ang kaluwalhatian ng Kristo kaysa dun sa panahon ng sa Transfiguration sa Mount of Olives. Minsan iniisip ko, talaga kayang namatay si dahil yun ang sabi ng Biblia. No? Mamamatay ang sino man makakita talaga ng mukha ng Diyos sa mukhaan. Kaya maaari, pero I'm not being dogmatic, maaring napatay siya saglit at nang hipuin siya ng kamay ng Diyos ay nanumbalik ang kanyang diwa. Ang mga katotohanan ito ay ganun din makapagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso, na ating mapanghahawakan ang lahat ng pangako ni Jesus pagkat siya ang may kapamahalaan sa lahat ng bagay. At dahil sa katotohanan iyon, tayo ay makararanas ng kanyang kasiguruhan. Verse 18, namatay ako, ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Hawak ko ang mga susi. Hindi si Pedro ang may hawak ng susi, tanda natin yan. Si Kristo, siyang may hawak ng susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. Narito ang isang makapangyarihang talata sa Biblia. Si Jesus ay naroroon na bago pa ang lahat ng nilikhang bagay. Bago pa man ipanganak sa Bethlehem, siya ay namatay sa krus, ngunit
nabuhay namang muli. Siya ang magpawalang hanggang Panginoon. Pinagtagumpayan ni Jesus ang Hades at kamatayan. Ang bagay na higit na kinakatakutan ng tao ay pinagwagian ni Jesus. Tayo ay makapagdiriwang sa tagumpay na nasa sa atin kay Kristo Jesus. Inalis niya ang kamandag ng kamatayan at bilang ating Panginoon at Hari, atin siyang makakasama pa sa walang hanggan. Unang Korinto 15. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Walang bagay na dapat pang lupigin. Wala nang kaaway na dapat pang talunin. Ligtas. Assured tayo kay Jesus magpakailanman. Wala nang iba pang makapagbibigay sa atin ng kasigurahan tulad na nagmumula kay Jesus. Sa pagwawakas, mga kapatid, ako ay lubos na nagagalak pagkat nakilala ko o kinilala ako ni Jesus. Nakita natin ang isang malinaw na larawan ni Kristo sa umagang ito. Siya ay unang dumating bilang sakripisyong kordero, ngunit siya ay muling babalik bilang haring mananakop. Ang kanyang muling pagbabalik ay magbibigay ng ganap na kagalakan para sa kumikilala sa kanya, datapwat para sa mga hindi kumikilala sa kanya bilang hari at Panginoon ng kanilang buhay. Mapait na hatol ang kanilang tatanggapin. So for today, let us continue to remember that Jesus stands in our midst, in the midst of His church. God will bless the truths we have learned from His holy word today.